Good morning. So, mapagpalang araw ng Linggo sa atin lahat. At ngayon po tayo dadako sa bubuksan po natin ng ating bagong serye na pinamagatan po natin, Burn and Brighter. Bakit daw po Burn and Brighter? Um, ano na? Burn bright lang pala. Sobra yung sulat ko dito sa akin. From a tiny spark, it causes our fire to burn like a wildfire consuming. So, 'di ba po yung mga wildfire na nangyayari, just a tiny spark, it will ano daw po, burn the whole forest, tama ba? Parang gano'n. But in the same thing daw po, in our topic, in a sipor or a small light fire na meron tayo, it can change. Yung pananampalataya na maliit, pero it will change the whole world so that yung pagmamahal ng Panginoong Diyos ay ma-experience that ng lahat. And today, our topic is about different spirit. Pag-usapan po natin yung kakaibang espiritu. Parang ganyan. So to connect, do you receive a bad news? So naka-receive na ba kayo ng mga bad news? Sino po dito may na-receive ka na bad news? Yan. Sino naman po dito puro good news na-receive mo? Pero ang tanong, when you receive the bad news, ano po yung kalimitang reaksyon na meron tayo? Pwede ba magtanong, Mark, ikaw, anong reaction mo pagka naka-receive ka ng bad news? Malungkot, yan. Pwede malungkot. Tama. Sino po dito meron pang reaction? Siguro, maaari yung iba takot. Pangamba, halos kamag-anakan ng takot. Pero kalimitan, pagka negative ang na-receive mo, it will turn negative din po na meron tayo. Tama ba? And tanda ko po noon, 1995. Tandaan niyo po yung bagyong Rosing. So, ang dami pong nasalanta nung time na yon. And tunay po, after nung bagyo, hindi lang po siya nakakatakot kasi meron pang tinatawag na after the storm. Tama ba? So, merong isang newscaster ng Lucena at sinabi niya, magugunaw na. Pumutok ang Mount Banahaw. Parang ganun yung nung sinabi niya. So, nung sinabi niya na pumutok ang Mount Banahaw, ang lahat po ng aming kapitbahay ay sumigaw, magsilikas na tayo at pumutok na ang Mount Banahaw. So, parang yung Lucena, parang may mga haka-haka, no? Sabi daw nila, lusaw na. So, bagay, dito sa Lukban, Tayabas, hindi kasi nung natatakot tsaka mga tagapagbilaw. Bakit po? Kasi medyo mataas yung lugar nyo. So, doon po sa Lucena, nung binanggit po na pumutok na ang Banahaw, ang lahat po ng Lucinahin ay talaga pong nataranta, natakot. So, yung kapitbahay namin pong isa, ang ginawa niya ay nagtago daw po doon sa drum. Pagkalagay doon sa drum, nagtago siya mismo doon sa drum. Ang katwiran niya, pagka nandun siya sa drum at dumating yung baha, maaanod po siya, parang maliligtas siya. Yung iba naman pong reaction, tulad namin, yung pamilya naman namin, yung kapatid kong lalaki, ang ginawa niya, nagtali siya ng hose. May malaki po kasi kaming hose nun. Tinali niya yung hose na yun. Pagkatali niya doon sa hose, kami magkakapatid na maliit, nakatali doon sa hose na gano'n. Tapos yung mga malapit sa OPM, tandaan niyo pa po yung Ocean Palace Mall. Binasag po yun. At pagkabasag, kasi mataas po yun eh. Nung binasag po yun ng mga tao, yung malapit na lugar po doon, nagsipanhikan doon sa taas. Tapos yung hindi ko malilimutan yung kaibigan ko, yung bahay ng Chinese, mataas po yun eh. Ang ginawa, lahat ng damit dala niya, tapos doon daw siya pumunta doon sa bahay nung Chinese. Ay, ba't sa dinami-dami, ba't doon ka pumunta? Eh, kasi andun yung crush ko. Pero kidding aside, when bad things happen or bad news na ating na-receive, may kanya-kanya po tayong reaction.
Even, yan, napapa-English ako eh. May mga bisita pala tayo. Sige, mamaya. Even, tayo po mga Kristiyano, there's a initial reaction sa atin, tama po ba, pag kami bad? Sometimes, pagka nanood po tayo ng TV, tama ba, pag nanood tayo ng TV, pagka nakita na po natin yung young generation, minsan yung negativity na meron tayo, how we react dun sa sitwasyon, hindi po tamang spirit. But today, we will learn a lot sa buhay po ni Joshua and ni Caleb. How do they respond into the bad news? And I hope, as we end po nitong topic natin ngayon, bilang mga Kristiyano, we have the right spirit to react, which is filled with the Spirit and fully obey God. Can we all stand up and let us read the Word of God in Joshua 14, verse 6 to 15. Isang araw pumunta kay Joshua sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Judah. Ang isa sa kanila ay si Caleb na anak ni Jephunneh at ni Keniseo. Sinabi niya kay Joshua, naalala mo pa ang sinabi ng Panginoon kay Moises na lingkod ng Diyos tungkol sa ating dalawa nang naroon tayo sa Kades Barnea. Ako'y 40 taon kulang pa lang noon nang inutusan ako ni Moises mula sa Kades Barnea para makispiya sa lupain iyon. At ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin. Pero ako, matapat kong sinunod ang Panginoon kong Diyos. Kaya ng araw na iyon, nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo ang mga angkan mo, ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya. Joshua 14:10. Nakalipas na ang 45 taon nang sabihin iyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang. Buhay pa ako hanggang ngayon at 85 taon kulang na ako. Pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon na nakatiran roon ang mga lahi ni Anak at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitataboy ko sila sa lupaing iyon ayon sa pangako niya sa akin. Pinasbasan siya ni Joshua, si Caleb na anak ni Jephunneh, at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang umano niya. Verse 14, hanggang ngayon ang Hebron ay pagmamayari ng mga angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh, Keniseo, dahil matapat na sinunod ni Caleb ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kiryat Arba ang pangalan noon ng Hebron bilang alaala kay Arba, at pinakatanyag sa mga lahi ni Anak, at nahinto ang labanan sa lupain ng Israelita. Tayo po manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na to. Dalangin po namin, Lord, that in any situation na meron kami, Panginoon, maybe ito ay past na kinatatakutan namin, or maybe yung future na aming hinaharap, na meron din kaming takot. We pray, Lord, na magiging katulad kami ng inyong lingkod na si Caleb, that he not allow any bad news, he not allow any bad situation para manghina yung kanyang passion to fulfill your commission to him. And also to us, Lord, we pray, especially para sa aming kasunod na henerasyon, sa aming mga anak, sa aming mga
sa mga susunod na henerasyon ng aming salin lahi. We pray that we will fight our faith through you. In Jesus' name I pray. Let's everybody say Amen. Sige po, pwede po tayo po. And yung binasa po yon, si Caleb po and si Joshua, ito na po yung after nilang makatawid or after nila po na makalaya sa pananakop ng Egypto. And sa kanila po, they have a different response. But yung iba pong Israelita dito, ang respond po nila, imbis na magpasalamat sa Diyos, imbis na ma-appreciate nila yung pagkakalaya nila sa pagkaalipin nila sa Egypto, ang nangyari po sa kanila ay hindi po naging mapagpasalamat. Pagkos, kine-question pa nila bakit sila pinalaya ng Panginoong Diyos. In the same time, hindi na nakakain yung gusto nilang kainin. Pero kung titingnan natin, yung pagkakaalipin, sino dito alam nyo yung salitang alipin? Naging alipin ka na ba? Yung mga tao. Naging alipin ka na ba ng pag-ibig? Yan, parang kinikilit ka yan. Pag-usapan natin yan. LSD, naging alipin ka ng kasalanan. But in this time, alipin po sila na lahat ng gawa nila, lahat ng gagawin nila ay dapat ay may pag-aproba or ng master nila pero in this time they can do alone, parang pwede nilang gawin na lahat. Pero despite na magpasalamat sila, sinisisi nila ang Panginoong Diyos bakit sila pinalaya. And even the miracles, sila mismo nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ito po yung time na si Moses, yung nagmat si Moses, sabi niya, 2 divide 1. Nahati po yung dagat. Saan ka makakita na nakadaan sila po sa dagat, sila mismo, kanilang mata, kanilang na-experience yung kabutihan ng Panginoong Diyos. E nung nakalakad po sila doon, after nun, yung mga kawal na po, ang pupunta sa kanila na mga nakakabayo, nakakarwahe. Ay, nakain sila, parang gano'n. All of a sudden, yung nahating dagat, nakaganon lang. So sila, habang dumata, parang ang sarap na, di ba? Mapapasayaw ka, na. Siguro nakikita mo yung mga pating, nandoon. Sila mismo na-experience nila yun. Wow, ang goodness ng Panginoong Diyos, ang pangako ng Panginoong Diyos, ito yung nangyari. At pagkatapos silang makarating doon, kita nila, ayan na. Uy, pakakatawid din yung mga sundalo, but after noon, ano po nangyari? Sila po mismo na namatay po yung kahit po yung mga karwahe. Kasi parang even today, pinabubulaanan yung kung nagkameron daw na hati ang dagat. Sabi, hindi, talagang lang yan, parang taib lang yung sabi nilang ganon. Paano magiging taib? Anong ginawa po ng mga sundalo? Nilunod nila yung sarili nila sa ganito babaw na to. Hindi po. Ano po yung gusto kong ipunto dito? Hindi po tanong kung may mga miracles na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po tanong kung lahat ng prayer mo ay na-answered. Ang tanong po dito, yung puso, kung paano mag-respond sa pagmamahal po ng Panginoon. Sabi po dito, si Moses and si Aaron po, they respond after the situation po na ganon. Si Moses at si Aaron, anong pong respond nila? Sila po ay nagdasal para po sa mga Israelita. Kasi yung mga Israelita po, after nilang nagkawa pa sila ng Diyos-Diyosan na meron sila. Pero instead na mag-compromise, ang ginawa po nila, nagdasal po sila. And the same time po, si Joshua and si Caleb po dito,
pinakita po nila that there is assurance when we obey God. Sabi po dito sa Numbers 13:33, may nakita pa kaming mga higante na mga angkan ni Anak. Para mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila at ganyan din ang kanilang tingin sa amin. There's a different response nung pinapunta po ng Panginoong Diyos, si Joshua and si Caleb, kasama po yung bali 12 spies po sila. Sila po ay mga pinapunta doon sa Promised Land. And when they go to Promised Land, iba pong response. Parang halimbawa tayo, may pangako ang Panginoong Diyos na tunay na ibibigay po sa atin. Maaari ito yung pangako na abundant life. Sino po dito gusto mo ng abundant life? Sino dito may kapatid kang, may katabi kang mukhang abundant yung life? Magjo-joke sana ako pero baka maraming makaka-fail. Wag na lang. Ako medyo nabundat lang po ako. Thank you, Ronji, sa isang tawa na galing sa iyo. Abundant life. Peace. Sino dito, alam mo, na pangako ng Diyos ay kapayapaan. Sinless. Yung parang kahit ang daming temptation, kahit ang daming tukso na dumadating sa iyong buhay, hindi yung bahid na magkasala, hindi ka nagkakasala. It is a promise of God na binibigay po sa atin. Pero ang tanong, how do we respond sa mga situation na meron? Ano po yung respond ng mga Israelita? At tulad daw po sila na isang tipaklong. Nung nakita po nila yung place, alam niyo po ba yung nung parang inano ko yung commentary, yung place daw po, ito daw po yung pinaka the best place na pwede mong puntahan. Kung sa atin daw po yung ubas ay ganito lang kalihit, pagkadating daw po doon yung ubas, parang ganito daw po bubuhatin natin. So, siguro yung provision, nandun na. Yung enjoyment, nandun na. Kasama ko po yung mga advanced age nung kagabi po. Tapos po yung mga advanced age dito, be proud. Ayan. Ayaw po nilang baka mahalata niya daw po yung edad nila eh. Pero nagpipintuhan kami, they've been daw po sa mga lugar na magaganda. And tunay na pagka pinapakinggan ko sila, wow, masarap naman pumunta dito sa place na sinasabi nila. It's a promising place na puntahan. So, kung tutusin, dapat yung nakita ng 12 spies, it's a potential at pangako ng Diyos na makapunta doon sa lupang pangakong yun. Pero instead na ang response nila ay magkameron ng conquering spirit, victorious spirit. Pero ano daw po, baka naman para sa kanila lang yan. Baka hindi yan para sa amin. So, be careful. Dun po sa grasshopper na mindset. Meron ba mga ganon? May mga opportunity ba na ibino-open or vision na ino-open si God sa ating mind when we walk in God? There's a lot. Pumunta kayo SLSU, tama ba? Makikita mo yung campus very open. Marami po doon na wala pang Panginoong Diyos. It's a promised land for each one of us. Relationship na mga nagkaroon na nasira sa pamilya natin. It's an open door. It's a vision coming from God that it will be restored. There's a lot of promises. But kung meron daw po tayong yung grasshopper mindset, ito daw po yung see ourselves as being an enabler to move forward in our purpose and destiny because of our own identity.
Yung pagiging daw po grasshopper complex daw po, ito po daw yung unable to move forward in our purpose and destiny because of our wrong identity. Dahil daw po yung pagkakaintindi mo sa sarili mo ay iba. The way paano daw tayo mag-move ay hindi daw po nahayon sa nais at purpose ng Panginoon sa atin. Siguro, let's understand muna yung identity na meron. Again, sino dito may katabi kang santo? Sing. Sige, tas mo kamay. O sige. Theologically, when you accept Jesus Christ as Lord and Savior of your life, you are saint. Hindi mo na kailangan maging mamatay para maging santo ka. Di ba si Papa? Santo Papa. For me. And honestly, theologically, when you accept Jesus Christ, lahat ng kasalanan mo po ay wala na. And if you accept Christ as your Lord and Savior, God called us to be a minister of reconciliation. Gagamitin tayo ng Panginoong Diyos upang yung mga hindi nakakilala sa Diyos ay makakilala. But if you don't know your identity, again, sino po dito may utang? Huwag mo itaas ang kamay mo. Di ba? But what is your identity? Ito yung makikita natin sa or in our sight. But our identity in Christ, we are rich. Tama? Anong identity natin? In Christ, wala na daw po tayong kasalanan. Binayaran na niya yung mga kasalanan natin at yung magagawa mo pang kasalanan ay binayaran ng Christ. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba walang nagawang kasalanan nga? Sa ating mga mata, in our sight, when we look, kahit na yung pastor nyo, tingnan nyo. Cute lang ako. Kaya ko na sabihin po, maraming nag-galit. But honestly, we look at people of perfecto. But, the identity po na meron of like Christ, I am sinless, I am saint, I am righteous, I am a holy priest, I am royal. Kung ano po yung meron na po, yun din po yung identity na meron tayo. But ang enemy po, ito po yung patuloy na ginagawa sa atin. Natanggalin yung identity na meron tayo. And that's the grasshopper complex na meron po yung mga Israelite po nila. Low self-esteem, trauma, fear, unbelief, failure to trust God. The 10 unbelieving spies argued that the land of Canaan would eat up the Jewish people. But Joshua and Caleb saw the Canaanites as bread for the Jewish army to eat up. Grabe po. Kung akala ng mga natatakot po sila dun sa mga 9-footer na ang kanianak kay Joshua and Caleb, para sa kanila, sisimulang nito, madaling talunin ko mo. Sabi doon, katulad sila ng tinapay or almusal sa umaga. Na yung di ba, yung sa basketball, sisiw. Dito yung pagka yung alam mo na talong-talo mo yung kalaban. Para sa kanila, kung titingnan mo yung si Joshua and Caleb, ang tingin nila, sisiw. Yan lang ba ang problema? Pero yung 10 spices, para sa kanila, sobrang gabundok na yung problema. Why? Because of the identity na meron sila. The Jews do not appreciate what Joshua and Caleb were saying. And they decided to stone them along with Moses and Aaron. They have a complaining spirit. Is evidence of ungrateful heart and unsurrendered will.
yung spirit po ng mga Israelita po dito. Intro pa lang po 'to, wag po muna kayo. Ilang minuto na ako. Yung spirit po dito nung nung mga Israelita, sila po ay merong complaining spirit and ungrateful heart and unsurrendered will. Para po sa kanila, yung nila ay hindi po yung will ng Panginoong Diyos ang maganap, but yung sarili po nilang will ang maganap at sila po ay walang puso na magpasalamat. But the question, ano yung spirit na meron po si Caleb and si Joshua? Sino po dito gusto nyo, you will have the spirit of ungrateful like the Israelite? Siyempre, ayaw po natin But it is possible po ba na tayo po ay Kristiyano, linggo-linggo umaattend tayo sa simbahan? Siguro una kong tanong, posible po ba na magkameron din po tayo mga problema? Kumbaga hindi nasagot yung mga panalangin na meron tayo. But yung kapitbahay namin, yumaman na, hindi naman sumusunod sa iyo, Panginoon. Ako, lahat na ginawa ko para sa iyo, ba't ganon? Unfair, parang gano'n. And that's the spirit of the grasshopper complex. But look, si Caleb po at si Joshua have a different spirit. Question, paano kaya nagkameron ng ganon pananampalataya si Joshua and si Caleb? Sino po gusto magkameron ng different spirit like Joshua and Caleb? Taas po ang kamay. Sino po dito, kahit anong sabihin ko, hindi mo itataas ang iyong kamay? Sige po, para ka mo na. Taas mo kamay mo. Sige po. This is the secrets of Joshua and Caleb. First, the confidence in God's word. Joshua 14 verse 6, sabi dito, isang araw pumunta kay Joshua sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Judah. Ang isa sa kanila ay si Caleb, na anak ni Jephunneh na Kiniseo. Sinabi niya kay Joshua, naalala mo pa ba ang sinabi ng Panginoon kay Moses na lingkod ng Diyos tungkol sa ating dalawa nang naroon tayo sa Kadesh Barnea? Again, from Kadesh Barnea into this time na sinasabi to ni Caleb, 45 years na po yung nakalipas. 4 at kalahating dekada na po ang nakalipas. Pero sinasabi niya dito kay Joshua, with yung parang pumunta po talaga siya doon. Kasama yung kanyang mga inheritance. Joshua, natatandaan mo pa ba na ito yung pinangako ng Panginoong Diyos na sinabi ni Moses nung sa Kadesh Barnea? Sino po dito meron kayong katabi na hindi malilimutin? Yung every detail ng pinag-usapan nyo, alam na alam po. Meron po ba? Yung mga asawang lalaki, magsabi ng amen. Detail, pagka yung mga asawang babae, hindi lang ikaw sinasabi ko. Baka mamaya, di ba, detail sila magsabi. Dito po, alam na alam ni na this is the promise of God. Kahit ang dami ng panahon na dumaan, pero alam niya yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanya, ay ito yung mangyayari. Andun po yung confidence niya sa salita ng Panginoong Diyos. Nandito daw po sa word ni God, yung confident na meron si Caleb. That's why yung response niya is different. The Bible is a promise book from God. Ang Biblia po, ito po ay libro ng pangako. There's a lot of promises po na meron sa Bible. Ang tanong, alam po ba natin yung mga pangako ng Panginoon?
But si Caleb po nung time po, wala namang ganitong Bible eh. Diba? Pero they know and he is confident from the Word of God. Sabi ko nga po, he is one of the 12 spies. And makikita po natin dito, kung yung 10 ay faithless, but si Joshua and Caleb measure the spies against God's strength. Yung strength po na meron si Joshua and si Caleb po dito ay hindi po nanggaling sa sarili nilang o sa sarili nilang kalakasan, but nakatuon po sila sa kalakasan ng Panginoong Diyos. He walked by faith and not by sight. Nakatingin po si Joshua and si Caleb sa faith po na meron po sila. O doon sa pananampalataya na meron sila na naaayon sa Biblia. Diba? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. But nandun po yung confidence po nila. Simple lang po. They know the promise of God ay binigay po sa kanila. Numbers 14:24. Sabi po dito, ngunit papapasukin ko sa lupain na kanyang tiningnan si Caleb na aking lingkod dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba at sumunod siya sa akin ng buong puso niya. Maninirahan ang kanyang mga angkan sa lupaing iyon. Again, doon pa lang po, nung bata pa si Caleb, parang 40 years old pa lang po siya. Ganun na po siya ka-eager, ganun na po siya ka-confident na lahat ng nakasulat sa Biblia, na yung mga sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos, yung mga pangako sa kanya ay tunay na mangyayari. And amazing part po dito, yung 40 years or yung 45 years po bang nakalipas, natuloy lang ako. Medyo passionate lang ha. Wala kayang nangyaring mga pangit na sitwasyon kay Caleb? Wala kayong mga testing of faith si Caleb doon? For 45 years, ano kaya si Caleb, nakaupo lang ganon? Tapos lahat ng nangyayari, puro magaganda? Answer prayer lang kaya lahat? Sige nga po, konting tanong lang. Sino dito magsasabi lahat answer prayer, na lahat ng move ni Caleb ay maganda, smooth lang? Wala. Hindi sigurado yung kasunod. Sino dito nakakano na parang kagaya din po natin si Caleb? Yan. Ayos tayo. There's a lot of temptation. May mga temptation din po kay Caleb. Siguro magkakaiba lamang. Siguro kung ngayon pera, baka ang problema ni Caleb noon, kambing at saka baka. May mga urge din po ba kaya ng laman na tinetes si Caleb doon? Siguro. In that time ba, uso na kaya yung mga anxiety and depression? Siguro. Bakit po tumatag si Caleb for 45 years? Yung batang Caleb at yung old Caleb, bakit same spirit na meron sila, na nananampalataya sila? It is because his confidence is in the Word of God. Many of us po dito, bombarded na tayo. Kapatid, nag-quiet time ka na ba? Familiar ba kayo doon? Kapatid, nagbasa ka na ba ng Bible mo? Sino po dito? Wag na tayo mag-anuhan. Kasi minsan ako po, aminin ko sa inyo,
Ang hirap pong magbasa ng Bible. Sino dito merong yung hindi makatulog sa gabi? Tapos pagka nagbasa ka ng Bible, I don't know, maybe the enemy. Kilala niyo naman yung enemy, 'di ba? Ayaw niyang basahin natin yung salita ng Diyos. Ayaw niya ngang umattend ka ng simbahan, eh, ayaw niyang marinig mo yung mga pangako, mga promises na meron siya, eh. Why? Kasi gusto niya yung spirit na meron tayo will be ungrateful, will be yung parang lumayo tayo sa kanya. And we know the secret, first secret na meron sila, they are confident into the Word of God. So kung kayo po ay nakakabasa lamang ng Word ni God tuwing linggo, or pagka may nag-send ng message sa messenger nyo, gusto ko pong encourage kayo, let's read the Word of God. There's a lot of promises po sa Biblia na binigay po ng Panginoong Diyos. Second, ano pa po yung meron po sila? Commitment to follow God. Joshua 14:8 to 9. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin. Pero ako matapat kong sinunod ang Panginoong kong Diyos. Kaya ng araw na iyon, nangako si Moses sa akin, sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya. Ngayon makikita po natin dito, 2 beses mong sinabi kung paano po sumusunod si Caleb sa Panginoong Diyos. Sabi po dito, fully obedience or matapat na sumunod sa Panginoon. And binakapan po ito ni Moses, parang in-encourage siya, dahil matapat ka, yung pinangako sa iyo ng Panginoong Diyos, ito yung mangyayari. Balik po ulit tayo. Sino dito, marami kang na-receive na pangako ng Panginoong Diyos? Some of us, may nag-pray sa iyo, pinapisay ka ng prophet, and it is clear sa iyong mind na ito yung mga pangako na ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Pero ngayon, parang bakit wala pa? Sabi dito, committed po si Caleb sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Na meron pong faith, in the same time meron siyang action. Hindi ko po alam kung gaano kalayo bago siya makapunta po doon sa place nung pinuntahan niya si Joshua o si Joshua. Pero sabi daw po dito, kasama niya po ang kanyang buong angkan papunta doon. Eh nung time po yun, wala pang ano yung sasakyan natin sa Leaders Camp? Coaster. Baka nung time pa nun, lakad pa lamang. Or ano lamang, parang nakakabayo. May kabayo naman, camel. Ay, di ba, laki pa noon. So, ang hirap po makarating doon. Pero, there's faith, in the same time, there's action. Kine-claim po niya yung pangako sa kanya ng Panginoong Diyos at hindi lang, may action po siya, may pagsunod. Sabi doon po, matapat na pagsunod sa Panginoong Diyos. Yung Biblia po, hindi lang po sila confident, but kung ano yung nakasulat sa Biblia, ay ginagawa po nila ng tama. Si Caleb po, not moved by his emotion, not moved by his sight, but he moved by his faith. Yung pananampalataya niya, yung pangako ng Panginoong Diyos, every time na natatandaan niya at naaalala niya, kine-claim niya to. Pangako mo to, Panginoong Diyos, at kung pangako mo to, ito ay mangyayari. Pero siyempre, pagka nakita niyo po yung descendant ni Anak, yung Anakites,
Malakay Soto daw po to at mataas pa kay Kai Soto. 9-footer. Kilala nyo si Gulayat? Siguro magpinsan po sila ng mga ito. Siguro, ay nakataso. Ay siguro sila, sabi, Joshua, Caleb, tara na. Laban natin sila. Para liit lang nila, pero hindi po sila na-move. When Caleb say, I wholly follow the Lord, my God, he's not being proud, but he is just quoting what Moses had about him. We should imitate Caleb's boldness in asking for what God's promised him. We might find it hard to believe, but God appreciates this kind of boldness. Yung boldness po ni Caleb na pagsunod, ito po yung nakaakibat dun sa pangako pa rin po sa kanya ng Panginoon. Again, tanongin ko po ulit, ang Panginoong Diyos po ay maraming pangako sa atin. Wala kang, sabi ko nga, yung anxiety, may anxiety ka, may depression ka. Pagka iniisip mo yung future mo, medyo nagugulantang nga. Let's go back to the Bible. Pagka tinatanong mo, ba't ako wala pa rin partner? Tingnan natin yung Bible, sabi doon, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng suitable helpmate para sa'yo. Here, yan. The suitable helpmate. Sing amen. Yeah. Joke lang po yun. Amin lang pong guruan nyo. Honestly, did you claim? Did you claim, Lord? Sabi mo, mayaman ako. Sabi mo, ang iyong mananampalataya hindi magugutom at hindi magkukulang. Bakit, Lord, ang nangyayari to? Dahil pagka dumukot ako sa pulsa ko, hanggang nakikita ko na yung kamay ko hanggang sa wala pa rin. But let's do faith in action. Let's claim. Claim po natin. Healing. Sabi mo, Lord, gusto kong mag-healing ako. Gusto ko ng parang healthy body. Kahapon po, napakain ako ng naging vegetarian po kahapon. Kumain ako ng lechong kawali ni Kuya Rex. Kaya po ako vegetarian, yung lechong kawali naman daw po, puro gulay lang naman daw po kain, no? Hindi, honestly po, di ba gusto natin ng magandang kalusugan? Pero pagka hindi po natin ginawa yung nararapat po in action, I don't think so po na magkakameron po tayo beautiful bad. Commitment to follow God. 45 years po yung inano ni Caleb. But sabi daw po, same spirit. Sabi niya, ako ngayon ay 85 na taon na. Pero katulad pa rin ng lakas na meron ako nung bata pa ako. Parang pinopoint out na dito na hindi nag-waver yung passion niya, hindi nag-waver yung mission, hindi nag-waver yung promise ng Panginoong Diyos sa kanya, at patuloy pa rin niya itong willing pa rin siyang makipaglaban. Commitment to follow God. Last, courage from God's presence. Bakit gano'n siya kalakas? Ang loob? Alam niya, ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan, ay kasama niya. Hindi po siya naging Kristiyano. Nung naging Kristiyano siya, kumanta na siya ng, I did it, my baby. Oo, may Diyos. Lalapit lang kay God. Pagka puro palpak na yung ginawa niya, puro kasalanan, doon lang naalala si God. Pero the confidence na meron si Caleb po dito, sabi po niya, hindi lang confident yung salita, hindi lang siya confident na ginawa niya yung best na meron siya, but in the same time, yung tapang niya ay naayon sa presensya ng Panginoong Diyos. Verse 12,
Kaya ibinigay mo sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon na nakatira roon ang mga lahi ni Anak at matibay ang mga lungsod nila na may pader, pero sa tulong ng Panginoon, may tataboy ko sila sa lupain iyon ayon sa pangako niya sa akin. Sabi po niya dito, the confidence na meron siya. Sabi niya, pero sa tulong ng Panginoon. Lahat po tayo merong mga weakness, tama po ba? That's why siguro dinadala tayo ng Panginoong Diyos dun sa pagsubok na yon kasi gusto niya mapagtagumpayan natin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo at sabihin sa sarili ko, hindi natin mapagtatagumpayan yan without the approval of God. Kahit napakasimpleng bagay lang yan, kahit nga yung paghakbang na ganyan, kala mo kayang-kaya mo na. Pero ang gusto po ng Panginoong Diyos, habang lumalago tayo sa Kanya, habang tumatanda tayo sa Kanya, we will be more dependent sa Kanya po. And that's the secret of Caleb. He become dependent to God. God wants us to be in our spiritual life as we advance in years to be dependent in Jesus. Gusto po ng Panginoon na mas maging dependent po tayo. And yung pagiging dependent po dito ni Caleb, mas naging matapang po siya. Grabe, no? May kilala ba kayong ganon? Mas matapang. Susumpo kita sa tatay ko. Napanood niyo ba yan? Ang tapang nung bata. Tapos nung dumating yung tatay nung kay Vic Soto. Ang corny talaga ng mga pinapay. Kasi di ba yung confidence sa meron siya. Gusto po ni Caleb maraming laban ng buhay. Gusto niya talagang ma-action. Pero kaya ganun siya mag-act. Dahil po yung katapangan niya ay hindi sa sarili niya, but yung katapangan niya ay galing po sa Panginoong Diyos. He could have asked for an easy place, but he knows that these battles were not him, but with God. And what happened po? In verse 14 and 15, sabi po dito, can I call the missing? Hanggang ngayon, ang Hebron ay pag-aari ng mga angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na kineseyo dahil matapat at sinunod ni Caleb ang Panginoon na Diyos ng Israel. Sabi daw po yung lahi, yung angkan ni Caleb ay pag-aangkin po nila yung lupa ng Hebron dahil daw po saan? Sa pagsunod at pananampalataya po ni Caleb. When Caleb responds in faith and his obedience, nadabay po yung younger generation na meron siya. Hindi lang po siya yung nag-inherit. Nung sumunod po siya, damay daw po yung kasunod na henerasyon na meron siya. Sino po dito that sometimes nahihirapan ka na, napapagod ka na sumunod sa Diyos? Parang you want to give in? Si Caleb po, nakita niya po yung rason bakit kailangan niyang sumunod. Bakit kailangan niyang patuloy na meron siyang paninindigan sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. It is because po, for the next generation. Our church, yung simbahan po natin, ay tinawag po to reach out.
the campus. I believe every time we go here in church, every time we receive a message, hindi lang po yung mga yung campus missionary natin o yung mga estudyante natin ang pwede mag-disciple ng mga campus. But also us, as a older generation, we can also minister, we can also disciple the young generation. When we respond in faith and obedience, we choose God's blessing that will last for a generation. Can we all stand up? Let us pray. Lord, thank you for today. Thank you, Lord, for your faithfulness sa aming mga buhay. We pray that we will follow you, Jesus, for the rest of our life. Lord, kung may mga bagay man kami, Lord, na sometimes we have the spirit, Lord, katulad nung yung spirit to become a grasshopper mindset. Nandito po kami, Panginoong Diyos, na we want to say sorry for all. But I believe today, God, that it is you, Lord, na nagpapalit kung paano kami mag-act, which our confidence is in you, Lord Jesus. Nasasabi mo, Lord, ang hirap. Bakit mo ako pinunta sa sitwasyon na to? Bakit hindi ko pwedeng gawin yung ginagawa nila? But I believe that God is encouraging you today. It is me who put you into that situation. Ang Panginoong Diyos po yung nag-put sa iyo sa sitwasyon na meron ka ngayon, hindi para mawala ka sa Kanya, pero mas lalo kang kumapit sa Kanya. And I believe na sinasabi din sa atin ng Panginoong Diyos ngayon, kung sa tao ay imposible, sa Kanya ay walang imposible. Before we sing this song, let us pray. Lord, thank you for today. Ipaalala mo sa amin, Panginoong Diyos, yung mga bad news na meron kami. O yung mga bagay na we, sometimes as we act, we are like the 10 spies, Lord, na pagka nag-react kami, may takot. Pagka nag-react kami, Panginoon, medyo we do the wrong thing. But Lord, we pray with the Spirit for you, God, the Holy Spirit to be in us. I believe that what happened to Joshua and Caleb, they have the Spirit because it's you, Lord, living in them. Let's sing to the Lord. Where are you going in years and give us courage? Powered by your spirit, by your strength.